Naramdaman mo na ba minsan na parang hindi na tulad ng dati ang iyong sarili pagdating sa kwarto? Yung tipong dati-rati kayang-kaya mo pero ngayon parang may nagbago. Hindi ba nakakapanlumo kung minsan isipin na unti-unti nang nawawala ang dating tikas at sigla na pinahahalagahan? Maraming kalalakihan ang nakakaranas dito habang tumatanda at madalas kinikimkim lang ang pagkadismaya. Iniisip nilang bahagi na lang ito ng pagtanda at wala nang magagawa. Pero ano kaya kung sabihin ko sa iyo na hindi to kailangang maging ganoon? Bilang isang doktor na nagtatrabaho sa larangan ng kalusugan ng kalalakihan, nakita ko na mismo ang epekto nito sa buhay ng marami nating kababayan. At ang totoo, may pag-asa pa. Hindi lang ito tungkol sa mga gamot o operasyon. Madalas ang solusyon ay nasa ating pang-araw-araw na pamumuhay at kung ano ang kinakain natin. Sa video na ito, tatalakay natin ang 5 mahahalagang bitamina na sa aking karanasan nakakatulong ng malaki para magkaroon muli ng sigla at tigas ang iyong pagkalalaki kahit lampas 60 ka na. Manatili ka hanggang sa huli dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat mo. Magsimula tayo sa una at marahil isa sa pinakamahalagang bitamina na madalas nating nababaliwala, lalo na dito sa ating bansa na sagana sa sikat ng araw, ang vitamin D. Marahil na naisip mo, sige, vitamin D, ano naman ang connection niyan sa pagtigas ng aking pagkalalaki? Malaki ang koneksyon mga kasama. Bilang isang doktor na nakikipag-ugnayan sa mga isyu ng kalalakihan araw-araw, nakita ko ang direktang ugnayan ng kakulangan sa vitamin D sa pagbaba ng testosterone, ang hormone na mahalaga para sa libido at kakayahang magkaroon ng matigas na ereksyon. Bukod pa riyan, ang vitamin D ay napakahalaga para sa kalusugan ng ating mga ugat, particular na yung mga daluyan ng dugo na naidadala ng dugo patungo sa ari ng lalaki. Kung hindi maayos ang daluyan ng dugo, paano nga naman magiging matigas ang ereksyon? Parang gripo na walang sapat na supply ng tubig. Kahit gaano mo pabuksan, kung mahina ang pressure, wala kang makukuhang maayos na agos. Para mas maintindihan natin, isipin mo ang iyong katawan bilang isang makina. Kailangan ito ng tamang langis at mga piyesa para gumana ng maayos. Ang vitamin D ay isa sa mga langis na ito. Kung kulang ka nito, humihina ang paggawa ng iyong katawan ng testosterone. Kapag bumaba ang testosterone, hindi lang libido ang apektado, kundi pati na rin ang enerhiya, mood, at syempre ang kalidad ng ereksyon. Maraming kalalakihan sa edad 60 pataas ang may mababang level ng vitamin D. Hindi dahil sa wala tayong sikat ng araw, kundi dahil hindi tayo sapat na nalalantad dito o kaya naman ay may mga condition medical na nakakaapekto sa absorption nito. Ang simpleng pag-upo sa ilalim ng araw sa umaga, mga 15 to 20 minuto, ay malaking tulong na. Hindi yung tirik na araw kundi yung umaga bago mag-alas 10 o kaya bandang hapon pagkatapos ng alas 3. Yung sikat ng araw na nakukuha natin mula sa direktang pagtama sa ating balat ang pinakamabisang pinagmulan ng vitamin D. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maging brown, kundi ang sapat na pagkalantad. Kung hindi naman posible ang araw-araw na pagbilad sa araw o kaya ay ayaw mo dahil sa iba pang kondisyon sa balat, may mga pagkain naman na mayaman sa vitamin D. Isama mo sa iyong dieta ang mga matatabang isda tulad ng salmon, tuna at bangus. Alam kong paborito natin ang bangus, diba? Ang sardines din na lata ay magandang source. Meron din sa mga gatas at cereals na fortified ng vitamin D. Subukan mo magluto ng sinigang na salmon o kaya ay inihaw na bangus. Yung itlog din natin, lalo na yung yolk, may vitamin D din. Kung talagang hirap ka pa rin makakuha ng sapat, dito na pumapasok ang posibilidad ng supplementation. Pero napakahalaga na kumonsulta ka muna sa iyong doktor bago ka uminom ng anumang supplement. Ang doktor mo ang makakapagsabi kung gaano karami ang kailangan mo at kung mayroon bang ibang kondisyon na dapat isaalang-alang. Huwag kang basta-basta iinom dahil lang sa narinig mo. Laging tandaan, ang kaligtasan mo ang prioridad. Vitamin D ay hindi lang para sa buto. Napakalawak ng sakop ng benepisyo nito
Sa mga pasyente ko kapag naitama ang level ng vitamin D, madalas ay nakikita ko ang pagtaas ng kanilang enerhiya, pagbuti ng kanilang mood, at sa maraming pagkakataon, ang pagbabalik ng sigla sa kwarto. Hindi ito magic pill, pero isang pundasyon na kailangan mong itatag. Kaya simulan mo nang isama sa iyong araw-araw na gawain ng simpleng paglalakad sa labas sa umaga o kaya ay pagdagdag ng mga pagkaing mayaman sa vitamin D. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa sarili mo, kundi pati na rin sa iyong relasyon at kumpiyansa sa sarili. Kapag masigla ka, mas masaya ka at mas masaya ang mga tao sa paligid mo. Ito ang unang hakbang para sa mas maligayang buhay pagkatapos ng 60. Ngayon, na napag-usapan na natin ang kahalagaan ng vitamin D, dumako naman tayo sa isa pang bitamina na kasama sa 5 mahalagang sustansya na makakatulong sa iyo. Ngayon na napag-usapan na natin ang vitamin D, dumako naman tayo sa susunod na mahalagang sustansya na kahit hindi ito mismo bitamina sa teknikal na kahulugan, ay napakahalaga at madalas kasama sa mga bitamina para sa kalusugan ng kalalakihan. Ito ay ang L-arginine. Marahil ay narinig mo na ito sa mga patalastas o sa mga usapan tungkol sa male enhancement. Bakit nga ba ito mahalaga? Ang L-arginine ay isang uri ng amino acid na kapag pumasok sa ating katawan, nagiging nitric oxide. Ang nitric oxide naman ang siyang susi para mag-relax ang ating mga blood vessels o daluyan ng dugo kasama na ang mga ugat sa ari ng lalaki. Isipin mo na parang may tubo at kailangan nitong lumuwag para dumaloy ng maayos ang tubig. Sa kasong ito, dugo ang dumadaloy at kapag relax ang mga ugat, mas maraming dugo ang makakapasok sa ari ng lalaki na siya nagbibigay ng tigas. Kung kulang ka sa nitric oxide, parang barado ang daluyan, hindi makakadaloy ng maayos ang dugo at mahihirapan kang magkaroon ng matigas na ereksyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang L-arginine. Nasaan natin makukuha ang L-arginine? Hindi ito mahirap hanapin sa pagkain. Mayaman dito ang mga mani tulad ng kasoy at mani, kaya kung mahilig ka mag-snack, mas mainam ang mga ito kaysa sa mga chips. Naroroon din ito sa mga buto-buto tulad ng sunflower seeds at pumpkin seeds. Ang mga legumes tulad ng mongo, kidney beans at lentils ay magandang source din. Siyempre, hindi mawawala ang karne, manok at isda. Ang mga lean cuts ng karne, manok na walang balat at iba't ibang klase ng isda tulad ng tilapia at galunggong ay may sapat na L-arginine. Kaya, sa susunod na magluluto ka ng nilaga, sinigang o adobo, isipin mo na, bukod sa masarap, nakakatulong pa ito sa iyong pagkalalaki. Gaya ng vitamin D. Kung sa tingin mo ay kulang ang nakuha mo sa pagkain, mayroong mga L-arginine supplements. Pero ulit, huwag kang basta-basta iinom. Ang konsultasyon sa iyong doktor ay napakahalaga upang masiguro na angkop ito para sa iyo at walang magiging masamang interaksyon sa ibang gamot na iniinom mo. Sunod naman, pag-usapan natin ang zinc. Ang zinc ay hindi lang para sa immune system. Isa rin itong superhero para sa iyong hormones, lalo na sa testosterone. Alam mo ba na ang zinc ay gumaganap ng mahalagang papel sa paggawa ng testosterone? Kapag kulang ka sa zinc, nagiging mabagal ang produksyon ng testosterone at gaya na nabanggit ko kanina, ang testosterone ay iyong kakampi para sa malakas na libido at matigas na ereksyon. Ito rin ay mahalaga para sa kalusugan ng sperm na bagamat hindi direktang konektado sa ereksyon ay nagpapakita ng pangkalahatang kalusugan ng reproductive system. Saan natin makikita ang zinc? Ang pinakamayamang source nito ay ang talaba. Oo, yung oysters na nakikita natin sa mga restaurant. Pero kung hindi ka naman mahilig sa talaba, marami pa ring ibang pagkain. Mataas din ang zinc sa karne ng baka, manok at baboy. Ang mga beans at lentils ay mayroon din. Ang mani at buto-buto ay mayaman din dito. Subukan mong isama ang mga pagkain ito sa iyong pang-araw-araw na dieta. Halimbawa, masarap ang bulalo o kaya ay adobong manok at baboy. Malaking tulong ang simpleng pagbabago sa iyong mga kinakain. Pakapat sa ating listahan ay ang vitamin B3 o niacin. Bakit mahalaga ang niacin para sa iyong ereksyon? Ang niacin ay kilala sa kakayahan
Nito mapabuti ang daloy na dugo at makatulong sa pagpapababa ng kolesterol. Isipin mo, kung mataas ang kolesterol mo, maaring magkaroon ng plaque sa iyong mga ugat na parang bara sa tubo. Kapag nagbara ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa ari ng lalaki, natural na magiging mahina o hindi na magkakaroon ng ereksyon. Ang niacin ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga ugat at paglilinis ng daluyan na nagpapabuti sa daloy ng dugo patungo sa lahat ng bahagi ng katawan, kasama na ang maselang bahagi. Ang niacin ay matatagpuan sa maraming pagkain karaniwan sa atin hapagkainan. Mataas ito sa karne ng manok, pabo, tuna at salmon. Ang mani, mushrooms, brown rice at whole grains ay magandang source din. Kung mahilig ka sa tinolang manok, inihaw na isda o kaya ay lugaw na may manok, nakakakuha ka na ng niacin. Hindi mo kailangang maghanap ng kakaibang pagkain, nasa paligid lang natin ang mga ito. Ang mahalaga ay ang tamang kombinasyon at sapat na dami. At panghuli pero hindi huli sa kahalagahan ay ang vitamin C. Marahil inisip mo, vitamina C? Hindi ba yan para sa sipon lang? Hindi lang yan mga kababayan. Ang vitamin C ay isang napakalakas na antioxidant. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin tinutulungan nito ang ating katawan na labanan ang mga free radicals na sumisira sa ating mga cells at ugat. Mahalaga ito para sa kalusugan ng ating mga ugat sa pangkalahatan. Kabilang ang mga ugat na mahalaga para sa ereksyon. Bukod pa rito, nakakatulong ang vitamin C sa pagpapaganda ng availability ng nitric oxide sa ating katawan. Naalala mo pa yung L-arginine na nagiging nitric oxide? Well, ang vitamin C ang nakakatulong para mas magamit ng ating katawan ang nitric oxide na yon. Isipin mo na parang booster ito. Marami tayong prutas at gulay dito sa Pilipinas na sagana sa vitamin C. Siyempre, nandyan ang kalamansi, guava, papaya at mangga. Ang bell peppers, broccoli at kamote tops ay mayaman din. Isama mo ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Uminom ng kalamansi juice sa umaga, kumain ng prutas bilang merienda o kaya ay magdagdag ng maraming gulay sa iyong ulam. Ito ay hindi lang para sa iyong ereksyon, kundi para sa iyong pangkalahatang kalusugan at immune system. Kapag malakas ang immune system mo, mas masigla ka at mas handa kang harapin ang anumang pagsubok. Ngayon na napag-usapan na natin ang 5 mahalagang bitamina, ang vitamin D, L-arginine, zinc, vitamin B3 at vitamin C. Mahalagang malaman mo kung paano mo ito may sasama sa iyong buhay. Hindi ito komplikado at hindi mo kailangang gawing komplikado. Ang susunod na bahagi ng ating pag-uusap ay mabibigay sa iyo ng pangwakas na pag-asa at isang mahalagang paalala. Napakaraming mahalagang impormasyon na ating natalakay ngayong araw, hindi ba? Pinag-usapan natin ang vitamin D na mahalaga para sa testosterone at kalusugan ng ugat. Ang L-arginine na nagiging nitric oxide para sa maayos na daloy ng dugo. Ang zinc na susi sa produksyon ng hormone. Ang vitamin B3 na nagpapabuti ng daloy ng dugo at kolesterol. At ang vitamin C na antioxidant at taga-suporta ng nitric oxide. Ang 5 sustansyang ito ay para mga piyesa ng isang komplikadong makina na kapag maayos ang lahat, ay gagana ng buo at malakas. Hindi lang ito basta-bastang mga bitamina, kundi mga esensyal na sangkap na kayang magbigay ng pagbabago sa iyong kalusugan at kumpiyansa, lalo na sa aspeto ng iyong pagkalalaki. Marahil, iniisip mo ngayon, Doktor, ang dami kong narinig. Paano ko sisimulan ang lahat ng ito? Ang mahalaga ay ang paggawa ng maliliit at unti-unting pagbabago. Hindi mo kailangang gawing komplikado ang iyong buhay. Kung dati ay hindi ka naglalakad sa umaga, subukan mo maglaan ng 15-20 minuto para makabilad sa sikat ng araw. Kung bihira ka kumain ng isda, simulan mo sa pagdagdag ng bangus o tilapia sa iyong menu. Mas masarap at mas masustansya kaysa sa mga pagkain na puro taba at kolesterol. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang hakbang at bawat hakbang ay mahalaga. Tandaan, maliit na pagbabago lang pero malaking tulong na sa iyong kalusugan at kaligayahan.
Hindi ito isang magic pill na iinumin mo lang at bukas ay magiging okay na ang lahat. Ito ay isang proseso, isang paglalakbay patungo sa mas magandang kalusugan. At kailangan mo ng pasensya at pagpapatuloy. Magkamasilang. Isa sa pinakamahalagang paalala ko sa iyo bilang isang doktor ay hindi kapalit ng konsultasyon sa tunay na doktor ang mga impormasyong ibinabahagi ko dito. Napakahalaga na kumonsulta ka sa iyong manggagamot bago ka uminom ng anumang supplement. Lalo na kung may iba ka ng iniinom na gamot para sa iba pang kondisyon tulad ng alta presyon, diabetes o sakit sa puso. Ang doktor mo ang makakapagbigay ng tamang payo batay sa iyong personal na kalusugan at kasaysayan. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. At ang kanyang payo ay hindi matutumbasan ng anumang impormasyon sa internet. Ito ay mahalaga para sa iyong kaligtasan at upang masiguro na ang iyong paghahanap ng solusyon ay magiging ligtas at epektibo. Bukod sa mga bitaminang ito, tandaan mo rin na ang iyong pagkalalaki ay bahagi lamang ng iyong pangkalahatang kalusugan. Mahalaga rin ang regular na ehersisyo, sapat na tulog at pagbabawas ng stress. Ang mga bitamina na ito ay magiging mas epektibo kung sinusuportahan mo rin ang iyong katawan sa iba pang aspeto ng malusog na pamumuhay. Gumawa ka ng regular na paglalakad kahit 30 minuto lang araw-araw. Matulog ng sapat, mga 7 to 8 oras gabi-gabi, at humanap ng paraan para makapag-relax at makabawas ng stress marahil ay pagbabasa, pakikinig sa musika o pakikipagkwentuhan sa pamilya. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay isang kumpletong pakete. Napag-usapan natin ang mga bitamina, pero alam mo ba, meron pa akong isang mahalagang bagay na gustong ibahagi. Isipin mo, sa kabila ng lahat ng ating pinag-usapan, ng pinakamalaking hadlang sa pagiging masigla ay madalas ang takot at pagdududa sa sarili. Marami sa atin mga nakatatanda ang sumusuko na lang, iniisip na wala ng pag-asa. Pero bilang isang surgeon, nakita ko ng pagbabago ay nagsisimula sa kaisipan. Ang sorpresa ko para sa iyo na nanatili hanggang sa huli ay ito. Ang pinakamahalagang bitamina na maaari mong inumin ay ang pag-asa at ang paniniwala sa iyong sarili. Oo, ang mga pisikal na sustansya ay mahalaga, ngunit ang mental na katatagan at positibong pananaw ay magbibigay ng fuel sa lahat ng iyong pagpupursige. Huwag kang susuko sa sarili mo. Kaya mo pa. May pag-asa pa. Kung mayroong ka mga tanong o nais ibahagi ang iyong karanasan tungkol sa paksa na ito, huwag ka magatubiling magkomento sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong mga salubin at kung paano nakatulong sa iyo ang mga tips na ito. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, pakiusap, bigyan mo kami ng like at subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ang iyong suporta ay malaking tulong upang makapagbahagi pa kami ng mas maraming kaalaman. Tandaan mo, ang pagtanda ay hindi katapusan ng lahat. Pagkus, ito ay isang bagong yugto upang mas lalo mong pahalagahan ang iyong sarili at ang iyong buhay. Mamuhay ka ng buo at masigla sa bawat yugto ng iyong edad. Salamat sa iyong panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.